Nagsimula ang pelikula kay Zoe, na ikinasal kay Ignacio ng 10 taon. Sa tanghalian kinausap naman si Zoe ng ina ni Ignacio na gusto na niyang magkaapo, ngunit walang maisagot si Zoe dahil hindi naman aktibo si Ignacio sa digmaan sa kwarto. Pinapatawagan na rin si Gonzalo na bunsong kapatid ni Ignacio para sa tanghalian, ngunit nang tinawagan ito ni Ignacio ay hindi ito sumasagot. Dumalaw naman si Zoe sa studio ni Gonzalo para bumili ng painting niya. Pagka-uwi niya, nagalit si Ignacio dahil pinabayaran ang painting kay Zoe, na binibigyan naman niya ng pera si Gonzalo buwan-buwan. Kinagabihan, nag-usap sila Zoe at Ignacio na gusto niyang magkaanak ngunit ayaw ni Ignacio, na pwede naman silang mag-ampon, pero ayaw ni Zoe, dahil gusto niya nakadugo niya at kamukha niya. Kinabukasan, nagsinungaling naman si Zoe na kasama niya ang kanyang kaibigan sa tanghalian, ngunit si Gonzalo pala ang kasama niya, na kinuhaan siya ng litrato para sa kanyang proyekto, ngunit sa paghiga niya ay aksidenteng natawagan niya si Ignacio, habang si Ignacio ay nag-ehersisyo na sinagot ang aksidenteng tawag ni Zoe, narinig niya ang kwentuhan ni Zoe at Gonzalo, na naiirita na si Zoe dahil Sabado lang pwede siyang sibakin ni Ignacio, dahil yan daw ang araw na malakas siya. Nagsalita naman si Gonzalo na baliw talaga si Ignacio, dahil sa sinabi ni Gonzalo, galit na kinuha ni Ignacio ang painting ni Gonzalo at inihagis sa swimming pool. Samantala, nang naligo na si Zoe sa pool, nakita niya ang painting, kinagabihan tinanong niya si Ignacio kung bakit itinapon ang painting, umamin naman si Ignacio na nagseselos siya kay Gonzalo, at kaagad siya umalis. Sa sumunod na araw, nagkita ulit si Zoe at Gonzalo sa studio. Pinakita ang larawan ni Zoe bago e-painting. Tinanong ni Gonzalo si Zoe kung ano ang nakita niya kay Ignacio at bakit siya ang pinili. Inamin na niya na matagal na siyang gusto at sinimulang halikan si Zoe na gusto rin niya. Sa sumunod na gabi, habang nasa ibang lugar si Ignacio, inimbitahan niya si Gonzalo sa kanyang bahay para kumain, pero tumawag si Ignacio at kinimusta si Zoe, at pinaalam na uuwi siya sa susunod na araw. Nagpaalam na si Ignacio at tumingin sa banyo, makikitang may tao na naliligo, na meron palang sinisibak na iba si Ignacio. Bumalik tayo sa hapunan nila Zoe, hindi na pinauwi ni Zoe si Gonzalo dahil gabi na, niyaya niya ito na samahan sa kwarto na matulog, at doon ay muling nagsibakan ang dalawa. Sa sumunod na araw, habang nag-yoga si Zoe, niyaya siya ni Gonzalo na pumunta sa hotel. Masaya naman na pumayag si Zoe at ang dalawa ay muling nagsibakan. Sa sumunod na eksena, dumating na si Ignacio na may dalang bulaklak, habang si Zoe ay naligo sa pool. Pagkatapos maligo, niyaya niya si Ignacio na magbardagulan ngunit ayaw ni Ignacio dahil hindi pa Sabado, natulog na lang si Zoe ngunit nagising dahil sa ingay, nalaman niyang nagsarili pala si Ignacio, niyaya niya ulit at sa wakas pumayag na si Ignacio na magbardagulan. Kinabukasan, dumating si Gonzalo para sa tanghalian, natuwa naman ang kanilang ina dahil nagpakita na rin si Gonzalo, umalis naman si Zoe para buksan ang wine, na sumunod rin si Gonzalo, at sinibak sa kusina, ilang minuto at dumating rin ang katulong na nakita sila. Samantala, tinanong naman ni Zoe si Ignacio kung bakla ba siya, dahil sinabi sa kanya ni Gonzalo na bakla si Ignacio, naiinis naman si Ignacio sa akusasyon ni Zoe. Pinaliwanag niya hindi siya bakla at mahal siya at wala ng iba, na kaagad siya umalis. Kinabukasan, nagdesisyon si Zoe na iwanan na si Ignacio, nag-impake siya at inihulog ang telepono niya sa swimming pool para hindi na makontak ni Ignacio. Samantala, galit na pumunta sa studio si Ignacio para sabihan si Gonzalo na bakit niya sinabi kay Zoe na bakla siya, sinabihan niya si Gonzalo na huwag nang makipagkita kay Zoe. Nakauwi na si Ignacio nang makitang wala na ang mga damit ni Zoe na napagtanto na lumayas siya, nagmumura naman siya na sinisi si Gonzalo. Sa sumunod na araw, nalaman ni Zoe na buntis siya at ang ama ay si Gonzalo. Samantala habang may kausap si Ignacio, nakita naman niya si Gonzalo na naghihintay sa elevator, agad siyang tumayo at tinanong ang hotel staff kung merong pangalang Zoe Edwards ang naka-check-in sa hotel. Nang malaman na meron agad niyang pinuntahan ang kwarto ni Zoe, bago pa man siya kumatok, narinig niya ang usapan nila Gonzalo at Zoe na buntis siya. Sa kwarto, galit si Gonzalo dahil nabuntis niya si Zoe,
Mahal niya si Zoe ngunit ayaw niya ng anak. Tinanong niya si Zoe kung sigurado ba siya na siya ang ama at hindi si Ignacio. Sigurado naman si Zoe na hindi si Ignacio dahil hindi siya makabuntis. Nang narinig ito ni Ignacio ay umalis na rin siya. Pinapili naman siya na ipaako kay Ignacio o ay patanggal ang sanggol, at sinabihan na huwag nang magpakita sa kanya, at galit na umalis si Gonzalo. Kinabukasan, nakatanggap ng regalo si Zoe galing kay Ignacio na binabati siya sa pagkakaroon na ng sanggol. Pumunta naman sa simbahan si Zoe at humingi ng payo sa kanyang pari na kaibigan. Inamin niya na buntis na siya at hindi si Ignacio ang ama. Pinayuhan naman siya na ipaako kay Ignacio ang bata dahil maintindihan naman niya ito dahil mabait si Ignacio. Samantala, nakita naman ni Ignacio ang telepono ni Zoe sa swimming pool. Pumunta rin si Zoe sa doktor para ipalabas ang sanggol, binigyan siya ng numero para tawagan ang kakilala niya na kayang ipalabas ng maaga ang bata. Lumabas muna si Zoe para makapag-isip pa ng mabuti, habang si Ignacio ay dumalaw sa ama niya na wala na. Pagka-uwi ni Zoe, muli siyang nakatanggap ng regalo mula kay Ignacio. Ito ay bagong telepono, may sulat din binigay si Ignacio na may nakasulat na, pindutin ang number 1 at matatawagan niya si Gonzalo at number 2 ay si Ignacio na kaagad siyang tutulungan sa kanyang problema, at pinaalala na kahit anong mangyari mahal pa rin siya. Nagpasya na si Zoe at pinili si Ignacio na kaagad dumating sa kanyang kwarto. Inamin niya kay Ignacio na gustong ipagtanggal ni Gonzalo ang bata. Sumagot naman si Ignacio na kalimutan na si Gonzalo dahil walang bayag ang lalaking yun. Sinabihan niya si Zoe na tatanggapin niya ang bata at maging ama nito. Inamin na rin ni Ignacio na bakla siya, pero mahal na mahal siya kahit pa man nagkakagusto siya sa lalaki, at kung tatanggapin man niya na siya ang maging ama ng kanyang anak, sana ay huwag siyang pigilan na magmahal ng lalaki. Sumagot naman si Zoe na hindi siya pipigilan. Sa huli ay naging ama at ina sila Ignacio at Zoe, labis na natuwa naman ang ina ni Ignacio dahil sa wakas may apo na siya. At dyan nagtatapos ang ating pelikula. Huwag kalimutang mag-subscribe para malaman ang susunod kong upload dito sa Taco Recap.